and full of mercy and grace, Women's Day to all women of Michelle Yuan. Ganyan din po sa lahat ng mga churches all over Region 2 na nagdadaos ng Women's Day nila ngayon. Happy Women's Day din po sa lahat sa kabuuan ng lahat ng mga churches sa Italy. Tunay nga po na kanina pang umaga sa pagpasok ko sa hall na to, I could see the women of God bearing a big KKK. So, nawa po, yung mga KKK na yan ng mga kababaihan ay hindi lamang natin dala-dala o suot this wonderful day, but throughout the days of our lives as we are serving the Lord Jesus. Hallelujah. Mga kababaihan, kayo po ba ay nagagalak na ngayon ay araw natin? Tunay po ba? Tunay po ba? Ayan. So nakita ko po sa video, binigay yung history ng Judges chapter 4. But now I will give it to you in Tagalog with some explanation so that we will better understand what Judges chapter 4 is about. Ang umpisa po nito is the Israelites had been sinning against God for so long. Talagang sobrang-sobra na po ang kanilang mga kasamaan. There came a time when God handed them over Jabin, the king of Canaan, whose captain in the army was Sisera. Pero ang aking pong topic is about the triumph of a woman, or the KKK of a woman. And we will be dealing about the life of this Gabriela Silang ng mga Pilipino na walang iba po kundi si Deborah ng mga Israelita. You can see sa picture pa lang po niya kung gaano katindi ang dala niyang KKK. So ito po ang istorya. So the Israelites had been sinning against God for so long. And then God, because of wrath, handed them to Jabin, the king of Canaan, whose captain of army was named Sisera. And the children of Israel cried a lot unto the Lord, because this Sisera has 900 chariots of iron, and he has oppressed Israel for a period of 20 years. And Deborah was the judge that point of time. At ito pong si Deborah, for settling the cases of her fellow men, she would sit or she would dwell under the palm tree and hear the causes of her people. So, she was a judge, she was a prophetess, she was well respected, but wala po siyang office. Ang office po niya ay sa ilalim ng puno ng palm tree, wherein people in distant places would come over her for sound judgment. Then one day, she got a revelation from the Lord. And it is not just a revelation, but a command to execute. At ano po pinagagawa ng Diyos sa kanya? Ano po? And then, matapos pong pakinggan, agad sinunod yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Ano pong ginawa niya? At once she called Barak and said, "Had not the Lord called you to march over Mount Tabor and bring with you 10,000 men from the children of Naphtali and Zebulun?" Okay? So, papasok po tayo sa ating key verse. Pasok po tayo. Ito po ang nangyayari. In our key verses, sabi po niya kay Barak, "And I will call up Sisera, commander of Jabin's army, along with his chariots and warriors to the Kishon River. There I will give you victory over him." Barak told her,
I will go, but only if you go with me. Pupunta ko, pero kung sasamahan mo ako. Very well, walang problema. She replied, I will go with you, walang problema, sasamahan kita. But you will receive no honor in this venture, for the Lord's victory over Sisera will be at the hands of a woman. So Deborah went with Barak to Kadesh. At ngayon, sa tagumpay na to, the glory will not be with you, because the Lord's victory over this venture will be given to the hands of a woman. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your holy name. Lord, we entrust to you everything. Lord, at the end of the teaching, I declare and I decree that the women of this congregation will be the future Deborah of this generation. Lord, as you have chosen me to give your words, I know my nothingness. I just want to empty myself unto you so that you can fill me up with your anointing. Lord, let the hearts of your women, especially the women of today, be open wide, high and deep, so that they may contain the very message of today's preaching. I declare and I decree that they will never be longer the same, and they will rage, they will stand, they will arise with women as women of Michelle Yuan, bearing the banner of the Lord, inscribed the big letters, KKK. Thank you, Lord, for the victory. Thank you for the lives of these KKK women. And Lord, I entrust to you everything. This is my prayer. In Jesus' mighty, mighty name. Amen. Let us give God a clap of praise, for this is the day that the Lord has made for us women. Wise leaders are rare. Hindi po basta natatagpuan ang matatalino at marurunong ng mga tagapanguna. Bakit po? Hindi dito sa Michelle Yuan maraming mga leaders. Pero sinasabi po sa katuruan, wise leaders are rare. Mahirap po silang matagpuan. Bakit po? They are good planners. They are good advisors. They are good mediators. They have an excellent leadership skills, and most especially, they have a remarkable relationship with God. Sinasabi po na kaya madalang matagpuan ang matatalino at marurunong ng mga tagapanguna is that they can accomplish great amount of work without directly involving themselves to the people. Marami silang nagagawang mga trabaho o mga gawain nang hindi lagi silang kasama ng kanilang mga miyembro. Kung ba po katulad ni Pastor, hindi ko po sinasabing siya ay babae, but tumatakbo ang ministry kahit wala siya. Tumatakbo ang churches sa kanyang area nang hindi linggo-linggo ay nakabantay siya. Why? Because wise leaders knows how to equip their members, how to delegate, and how to send. Because these wise leaders have fully trusted their members to carry on the works and responsibilities assigned to them. Hindi po pwede na ako ay yung pastor, lagi kong sasamahan sila, o ako ang pastor ng isang church, hindi ako po pwedeng lumabas o iwan sila dahil hindi tatakbo ang gawain. Hindi po yun marunong na leader. Ang marunong pong leader, kahit wala siya, buhay at tumatakbo ang gawain, kung paano ito tumatakbo nang siya ay kasama ng kanyang mga miyembro. Yan po si Deborah. Kaya po sinasabi na siya ay isa sa mga wise leaders of the last generation. Nakuha po niyo? Ayan. Sino pa mga leader dito? Mga kababaihan. Pakitaas po ng mga ministry heads, mga staff. Now evaluate yourselves. If you are wise, o
Ayan. Ngayon po, the descriptions that I gave were the characteristics of our heroine, Deborah. And I will give you an added facts about her. Ito po yung additional na facts sa kanya. Tingnan po ninyo she is just a simple wick maker. Just a simple wick maker. Tagagawa lamang po siya ng mitsa ng mga kandila na ginagamit sa tabernacle. Yun lang po siya. Her position was to me, napakababa. But she was raised up to be a judge of the nation. Ano po? She is the wife of Lampidot. Siya po ay ina. A prophetess who received a direct revelation from God, a poetess, a singer, a political leader, lifeless, and later on known to be the mother of Israel. And Matthew Henry, one of our Bible commentators like Paul, says, her name means Abi. Ang ibig pong sabihin ng kanyang pangalan ay bubuyog. And then, she was really busy as Abi. Kasi sipag po siya ng bubuyog. And sabi po ni Matthew Henry, her very name suggests the very work of Abi. Talagang ang kanyang trabaho, ang kanyang kilos at galaw, ang kanyang serbisyo ay parang gawa o trabaho ng isang bubuyog. Why? She is industrious. Napakasipag. Ang bubuyog po, hindi tulog ng tulog, no? Sharp in perception. Matindi po ang kanyang discerning spirit. Grateful, usefulness, matindi ang pagkakagamit sa kanya. Though she was just a plain wick maker. And she is very sweet to her friends. Sweet, and very sharp to her enemies. Alam niya kung sino ang kanyang pagmamaibaitan at alam niya ang kanyang kalaban through her discerning spirit. So sinasabi ko na the life of Deborah is a wonderful illustration of a triumphant woman, of a KKK women who has influenced the society for good. It's like this. So yung pong buhay niya ay itinuturo sa umagang ito. Not for a wala lang, but it is to give us an instruction women how to be useful, mightily and effectively in the Lord's church. You will be taught what KKK is all about, so that habang tayo'y naglilingkod, dapat daladala natin ang tatak na yan so that we will be triumphant in our spiritual journey. Okay, sino po ba? Ano po ba ang ibig sabihin ng KKK? At ano po ba ang ibig sabihin nito? Una po is wisdom. The KKK of a triumphant woman is meron pong apat. Sasabihin nyo, bakit tatlo lang? Ay, yung pong isa'y dagdag na. No? Kaya ako po meron for K. Apat po ang aking K. So, number one po is wisdom, which means karunungan. So, from verse 4 and 5. Ayan. Karunungan. Kapag wala po tayong karunungan, we will not be triumphant in our spiritual journey. Ay, bakit po tayo magtatagumpay? Magtatagumpay po ba ang walang alam? No! We have to have our karunungan. And the verses, she used to sit under the palm tree of Deborah, between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the sons of Israel came up for her for judgment.
Siya po ang pinupuntahan ng mga may problema sa buhay. Siya po ang pinupuntahan ng mga inaapi. Siya po ang pinupuntahan ng mga may mga kabigatan, may mga sakit karamdaman, may kung ano-anong lahat ang napunta po, ang nadating po sa kanya ay problema. And she is able to give counsel in the God's way because she has the wisdom from God. Sound judgment is coming from God. Ginagamit lang po si Deborah para ihayag yung God's counsel sa kanya. That's why she is considered a woman filled of God's wisdom. Hindi po natin pwedeng sabihin na, si Sister Mirna, matalino yan. Bakit ninyo sabi matalino? Dahil na nag-graduate siya ng college, ay hindi na mahina ang kanyang mga medals na isinabit ng kanyang magulang sa kanya nung graduation. Matalino si Sister Mirna dahil iparecite niyo ang verses from Genesis hanggang Revelation, sasabihin niya yan, word for word, non-stop. At mapagturuan niyo yan siya, hindi kayo tutulog dahil hahanapin ninyo ang kanyang pagtuturo. At hindi lang yun, mataas ang position niya sa ministry, kaya siya ay marunong. Hindi po yan sukutan ng karunungan ng isang babae. Ang karunungan po ng isang babae ng mga lalaki ay ang karunungan nagmumula lamang sa Diyos. At kapag yung galing sa ating sarili, that is just a head knowledge. Just a head knowledge na hindi po pwedeng humipo sa puso ng ating kapwa at hindi po makakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoong Jesus. It is a revelation from God. It is given through our communion with God. It is given through our intimacy with Him. At kung tayo po'y wala niyan, at sasabihin, ako'y marunong, ito po, ikaw ay meron dito, but dito, kulang, or certainly, wala. Amen! Let us give God a clap of praise. So, ang nagmamarunaw, ang nagmamarunaw na hindi galing sa Diyos, sinasabi ko po, hindi po yan tunay na karunungan, hindi po yan banal na karunungan na nagmumula sa itaas. Amen! Ayan. Padalwa pong K. May K po ba ako? Hindi pa po. So sinasabi po ng Bible na, lean not into your own understanding. In all our ways acknowledge Him, and He shall direct our path. Therefore, trust in the Lord. So sinasabi ko nga po, trusting the Lord, trusting the Lord, trusting and trusting and trusting the Lord will fill you with wisdom you need in our serving in the kingdom of the living God. Lean not in our own understanding. Huwag manahan doon sa mga medals na inani ko nung ako'y college. Huwag manahan doon sa mga certificate of completion, whatever, and so on and so on. Huwag manahan sa position in the ministry. Trust therefore in the Lord. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct our path. In the name of Jesus. Hallelujah. Society needs women with karunungan. Because marami pong mga tao ang kinakailangan nating masira ng salita ng Diyos upang magkaroon ng kaliwanagan. And I know and I believe that after this session, after this service, women will go forth far and wide to share the Word of God, to enlighten the darkened world so that they will be saved from the gates of hell. Yan po, karunungan galing sa Kanya. Hindi po karunungan galing sa libro o karunungan galing sa dictionary, but karunungan mula sa banal na Espiritu. Amen! Let us give God a clap of praise. So po sa mga women na mga karunungan
Pakadalawa, courage to apply God's command. Courage to apply God's command. Iba po itong katapang ng ito. Hindi mo katapang ang pag nagalit tayo ay courage in following God's command. Verse 6, behold, the Lord of God of Israel has commanded, go and march to Mount Tabor, and take with you 10,000 of men from the son of Naphtali and from the sons of Zebulun. So, makikita po natin na matapos siyang makareceive ng command, courageously, buong tapang niyang sinunod ang utos ng Diyos. This slide, please po. So, she did not doubt. Panginoon, bakit naman 10,000 men lang ang aking ipiprepare? Ang ipiprepare namin ni Barak? Panginoon, hindi ba isa lamang kaming pitin? Talo na kami. But, Panginoon, pwede bang mag-request another 10,000 men? Kasi, kung lalaban kami kay Sisera, saglit lang kami eh. Because Sisera has 900 chariots of iron. Kita nyo? And then, kung ano yung nakapag-quote po ng aking attention is that yung gulong ng chariot ay meron pang karit. Di po ba yan ang panggapas ng palay? Doon po dito sa mga kailupusan, sa mga Pampanga may mga palayan, pangkarit po yan ng palay. Eh, bakit may nakadugtong pa roon? May tagana nga, merong panghagupit, merong pangkarit. Alam po ninyo ang purpose niyan? Yung mga sundalo, mga tao, on foot, ang madali niyan, tagpas ang paa. And, slide please. So nakita po ninyo yung first. Slide please. Ayan. Tingnan nyo po yung maliliit na nasa taas ng bundok. Yan po ang mga Israelita na wala po silang mga chariots, wala po silang mga horses. Tingnan po nyo yung labanan. Kumbaga 1:10. But Deborah courageously followed God's command. Bakit naman, Lord? Bakit? Because she hold on God's promise that I will give this victory in the hands of a woman. She trusted God and she already claimed the promise as she was preparing Barak for the encounter against Sisera. Kita po nyo? Ay, sino yung malaking taong yung nagtatakbo? Bakit siya yung ganyan? At tingnan po nyo ang mga chariots. Nakalunod po sa tubig. Yung pong malaking taong yan ay si Sisera. Bakit siya nagkaganyan? As Barak was waging war against him, si Deborah po ay nagkakanta ng praise and worship, declaring their victory. So habang siya po'y umaawit nadyan po ang power ng Diyos against the enemy. And dito po namang si Sisera, anong nangyari? Sa takot niya, umalis siya sa kanyang karawahe at nagtatakbo at bigla po namang bumagyo at ang mga bangkay pong nakalutang has been washed away. At ito pong malaking taong ito namatay din at the hands of the woman named Jael. Sa kanyang pagtakbo, pumunta siya sa tent, nagtago sa tent of a woman. At habang siya'y natutulog, yung pong peg ng tent ni Jael, itinusok po sa kanyang tiyan. At doon po, iyon ang kanyang kamatayan. So victory, 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 double victory is given at the hand of a woman. Amen! Ayan! How many among us women have the courage like Deborah? Sino po ang pupwede sa atin na gumawa ng ganito? Na despite of the fact, nakitang-kita natin yung
reality na tayo'y matatalo. Still courageously follow God's command and trust on His will and trust on His plan, because pinanghawakan ko niya yung tagumpay na ibibigay ng Diyos. So nawa po, pagka may mga ganito, so hindi na po tayo lalaban sa mga chariots of iron, sa mga taong malalaking ganyan. Ang ating pong war here is napaka-simple. Hopefully, and I pray that the women of today, most especially in Michelle Yuan, will have the courage to follow God's command without questioning, what He can do for us. Just trust on the Lord, and He will give us the victory. Therefore, exalting Jesus. Amen. Number 3. Pangatlo pong K, the ability to use our tongue. Properly use our tongue. Kakayanan para pigilin ang ating mga dila. Kakayanan. So, bakit po kayo natawa? That is the big letter K. Kakayanan pa sa pagpipigil na dila. So, marami pong pangyayari sa mga kongregasyon ay nasisira because of the misuse of tongue of a woman. Minsan-minsan lang po na nagiging dahilan ang lalaki sa paggamit ng dila, but mostly women are concerned. At ito po si Deborah. She used her tongue to encourage, to free the people from oppression. Kaya nga po, pinupuntahan siya. She used cheerful positive words of victory when people faced their enemies. And she carefully and selected her words para bigyan ang mga tao ng kanilang counsel. So bago po siya mag-umpisang magdin, siya muna po ay nananalangin, nahingi muna ng guidance sa itaas, at tunay nga po na ginamit niya ang kanyang dila, sa nararapat na kaparaanan. That's why ang Israel po ay nagkaroon ng victory and has been happy for a period of 40 years undisturbed. Ayan, number 4. Hindi pa po pala. Slide, please. Sinasabi po na the mouths of the righteous utter wisdom, and their tongues speak what is just. Ang mga bibig po ang sinasabi ko, bibig, hindi po bunga-nga. Hopefully na wala na pong gumagamit sa atin ang bunganga mo dahil sa bunganga niya. Ang bibig po ay sa tao at ang bunganga po ay sa bulkan o sa malaking baka. Yun po ay bunga-nga. But here we are. We have bibig, mouth. Okay. The mouth of the righteous utters wisdom, and their tongue speaks what is just. Ang bibig ng isang matuwid, ang sinasambit ay karunungan, at ang kanyang dila naman, ang sinasabi ay yung makatotohanan. Amen! The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Proverbs 12:18. So, ang mga salita ng hindi mga maiingat ay parang espada na natusok sa kaibutur-ibuturan ng puso ng isang tao. Subalit, kapag maingat, ang isang tao sa paggamit ng kanyang bibig, it brings healing to those who are weak and to those who are sick. Amen! Tanungan nga po ninyo sa inyong bibig, ano ka ba? Kung ikaw dati ay bunganga, maging bibig ka na ngayon. Di po ba? Maduruan po tayo. At let, nawa ba yung ating
gagamitin, anong panahon, anong sitwasyon, at kung kanino. Hindi po tayo at ang mabaril po natin, patay. We are here, women of God, to bring healing, to bring encouragement, to motivate people, to go on amidst of this crisis. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para tayo'y pumatay sa pamamagitan ng ating mga dila. Amen? Next! Kumusta po ang ating mga dila? Ayusin na po natin, no? Di po ba? My dear women, ito po ang napakaganda. Words can be medicines. They can also be poisons. Mga minamahal kong mga kababaihan, kasama po ako doon. Ang mga salita po ay maaaring maging gamot at maaari din ang mga ito'y maging lason. Words can help. They can also kill. Ang mga salita ay magbibigay ng kagalingan, pero magdudulot din ito ng kamatayan. It depends all on how, when, and where they are used, and against whom to use. Depende yan kung kailan gagamitin. Sino ang paggagamitan? At ano ang motibo ng inyong paggamit? Let us not abuse our words. It is a misuse of our tongue. Ang sakit, di po ba? Pero totoo. Di po ba? Aray po ba, mga kababaihan? Let us not abuse our words. It is a misuse of our tongue. Biniglagay po ito ng Diyos dito para maging pagpapala. Gamitin sa pagpapala. Hindi po para humina ang ating kapwa. Amen? Number 4, K. Okay? Kakayanan para manguna. Kakayanan o kakayahang manguna. Barak told her, I will go, but if you go with me, sasama ko sa iyo, bakit ba hindi? Pero, dapat kasama kita. It is as if po ba na si Barak ay doon nagtatras, doon nagtitiwala kay Deborah. At hindi sa Diyos. Hindi niya sabi niya, yes, I will go. Kahit diyan ka na lang. Diyan ka na lang. But I will go if you'll go with me. Tapos sinabi po niya, pero, ang tagumpay ay hindi na sa'yo. It will be for me. Ay sama pa din po si Barak sa atin po, sa church. Pag tayo po ay nagkaroon ng kaunting bypassing, may medyo nakauna doon sa ating posisyon na may gumawa na hindi dapat siya. Di ba ba? Nakakaramdam tayo. Nakakaramdam. And then, sa case pong ito, siya ang nakaprod, si Barak po ang nakaprod. Pero pumayag siya na hindi iyo ang victory ito, but sa akin, because the Lord has promised me. So mama pa rin. Ano pong ibig sabihin? Because she has an excellent leadership skill. She has the great influence over the people. Malaki ang tiwala ng kanyang mga tauhan sa kanya. Kaya walang nag-question. Aba, Deborah, ay kung ang aking binti ay makaret noong nakasabit sa chariot sa bayan, ay di putol ang paa ko. Ay still the victory will be with you. At kung ako'y mamatay, at tapos sa labanang ito, ay di ibig sabihin, buhay ka, patay ako, but still the victory is upon you. Aba, hindi naman pwede. But they went together to Kadesh. Yun po. The leader can influence his members, her members, to follow a certain plan, to do certain actions without hesitation. Kaya niyang pasunodin ang kanyang mga tauhan nang walang murmuring ang mga ito.
na hindi kino-question ang mga plano because ang mga miyembro po ay may full trust sa Kanya. Amen. Tayo po, mga ministry heads, tayo po, how will you evaluate your leadership influence? Tayo po ba? Pag nagpatawag ng meeting, nandyan, o tayo pinagtataguan? At maraming mga excuses. Tayo po ba? Pag sinabing tayo dito, tayo ay mag-street evangelism, ang tagpuan na sa kabayo, may nadating po ba? Or nananatiling ang kabayo lang ang nandoon sa sentro ng dumo? Pag dumating po ang ating mga miyembro, on time, with eagerness and enthusiasm, sabi tayo, doon kayo doon, dito kami, tapos magkita-kita tayo sa bar, yun po ang may influence. Pag hindi po, let us add some more touch sa atin pong kakayahang manguna. Di ba? Hindi! Ang mga lalaki ang manguna! Dahil sila yung mga head. Hindi po pinag-aaralan natin dito ang babae at ang lalaki ay pareho. In as far as serving the Lord is concerned. People of God, so nakita natin yung apat na karunungan, kakayanan, akatapangan, sumunod sa command ng Panginoon, kakayahan, pigilin ang dila, at kakayanan, manguna, kakayahan, kasunodin ang kanyang mga tauhan. So people of God, at this point of time, nakikita po natin at lagi pong napapag-aralan that the harvest is full. That the harvest is full. Ang kapatid mo, ang kaibigan mo, ang kapitbahay mo, are already ripe and ready to be harvested. The world today needs women with big KKK in order to be triumphant in their spiritual journey. The Lord Church needs women. At kung makikita po natin, malaki ang populasyon ng women sa ating church. And in every churches, mas marami po ang mga babae kaysa mga lalaki. The Lord Church needs expansion and multiplication through the lives of women. Women are needed in the local churches to promote peace and harmony, to serve in the ministry. That's why, ini-encourage ko po kayo na isuot ang apat na K and ang tatlong KKK, not only today, but throughout the days of our lives. Hanggang tayo ay narito pa sa lupa. So, people of God, makikita din po natin na we are now in crisis. Slide po, we are now in crisis. At hindi po basta-basta ang ating hinaharap. Naghirap. Pero tayo po mga children of God ay hindi po natin tinatanggap. Ito na we are in crisis. Pero nakikita po natin sa iba, ang daming nawala ng trabaho, ang dami pong mga pamilyang naguguluhan, at yung pinatatagpuan natin sa loob ng ating church. Di po ba? Hindi po pantay-pantay ang tinatanggap nating pagpapala. Though we are all children of God, meron lang pong inituturo at meron lang pong sinasabi na kung gusto mong ikaw ay aking biyayaan na katulad ng sa Kanya, gawin mo ang sinasabi ko sa'yo. Di po ba? Slide please. So, ang atin pong sa loob po ng church,
dumarating po ng ating mga kalalakihan, ang ating pong mga ang ating pong mga kabataan ay nagsasuffer din ng crisis. So we, women of God, with a big KKK, can help very much overcome such crisis. We can give counsel sa mga kalalakihan in crisis. We can give counsel, no? Sa mga kabataan na nangangailangan ng tulong. We can give counsel. Doon sa ka-level natin ng edad to give counsel so that they will be liberated from the oppression that they are that they have in this point of time. Alam po natin, sino ang walang pera? Bigyan po ninyo! Kung kayo'y maraming-marami at itinatago lang po ninyo kung saan dyan, mamigay po naman kayo. Di po ba? Mamigay po! Mamigay! So para po mamaya po ay sasabog ang pagpapala dito sa unahan. No? Kung may mga sakit karamdaman, bisitahin po natin sila sa ospital and let us give our concern unto them. Di po ba? Huwag naman pong mangyari na tayong mga kababaihan, naroon sa puntos na ang mga kalalakihan ay nasa krisis na, ay gagatungan pa natin! Ano ba yan? Dapat ganito. Ibagsak ang rehimen ng kung sino. Di po ba? Kinakailangan tayo po yung mag-i-encourage to overcome such crisis. Sa dami po natin ito. Sa dami ng mga bibig na ito. Mas marami po ang ating bibig kaysa mga crisis na nasa loob ng church. Harapin po natin ito with sound judgment from the wisdom given to us by the Lord. Amen! Ikaw, ang anak mo, nagkaganyan, pag-pray kita. No? Ikaw ganito, itong ang relasyon yung mag-asawa, ang nag-confide naman sa atin. Hindi po naman tayo basta pasok ng pasok. Ay, nireveal ng Diyos sa akin na kayo mag-asawa yung nag-aaway. Aba ko, hindi po gano'n. Hep. Stop. Kung may nag-confide sa atin, let us go. Katulad po ni Deborah. People from distant places came to her for sound judgment. Alam ko, may revelation sa akin, kagabi si Sister Lourdes at si Brother George, nag-away sa pera. Parito kayong dalawa, kayo ako. No ba din, kasi hindi po yung pwede. Hindi po tayo pasok ng pasok. Ito nga po, let us not abuse our words. It is a misuse of the tongue. Diba? Ilagay po natin ang ating bibig sa dapat niyang kalagyan, sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon, sa tamang tao, ating pong bibigyan ng advice. Amen? And then, ano sabi po? Women. God still needs women to serve. Di po ba? Ilan po ang ating mga leaders and staffs and members na mga women? Dahil kung mga lalaki lang po ang nariyan, may hirapan po sila Ay dahil po maraming babae ang kagaapay, kaya po ang isang trabaho, isang gawain ng ministry ay napapagaan. Amen? It is said that a congregation filled with KKK women is a congregation growing and accomplishing great works for the glory of the risen King. Ang isang kongregasyon na maraming mga kababaihan na may K ay isang kongregasyong lumalago at isang kongregasyon na maraming nagagawang kabutihan para sa kaluguran ng ating Diyos. So ano ang nakagulay? That we are more 100 here. Sa Bishyayuan pa lang po. So I know and I believe that we, women
of God, bearing the banner of KKK will make a difference. We will make a difference. And we will turn upside down. Not only Michelle Yuan, inside Michelle Yuan, but the word, diyan po sa labas, be turned upside down to Jesus. Never nating isusurrender yung ating KKK just for the sake of pride. Dahil tayo po ay na-offend. Dahil po tayo ay may mga kung ano nung selfless motive. Because we will not be triumphant in our spiritual journey. Hindi po tayo kalulugudan if pananatilihin po natin yung banderang KKK ay nakatago at ikinahihiya. Let us move, wave it on. Let us raise our banner KKK higher and higher and higher, thus declaring victory and exalting Jesus in the lives of the women. Di po ba? Ayan. So, may I call on the worship leading team, please? So again, a KKK women needs wisdom. She needs to courageously follow God's command. She must have the ability to control his tongue. And last, she must have the ability to live. From Judges 5:31, it is said, Israel had been under severe oppression for 20 years, and the result was a double portion of victory, and the land was undisturbed for 40 years. 20 years pong naghirap ang bansang Israel. At nung pong tumayo ang isang babae sa pangalan ni Deborah, the nation received a double portion of blessing. And the land was undisturbed for 40 years through the hands of a woman. Tayo po bang Michelle Yuan? Ilan po ba tinatarget natin? Mga other members sa church? May target po tayo? But if these women with a KKK will stand and arise, we will receive a double portion. Gano po ba kasama ang mundo sa labas? But if you will stand, if you will arise and wage the banner of our KKK, we will receive a double portion. And the double portion that we receive ay hindi po natin aangkinin ng dahil sa akin. Naligtas ka ng dahil sa akin. Naayos ko ang relasyon ng mag-asawa ng dahil sa akin. Naayos ko ang takbo ng ministry mo. Hindi po yun. All the glory, honor, and adoration belongs to the living God. Because we are nothing, certainly nothing, without the dwelling of the Holy Spirit. At mararanasan po natin, not only for 40 years, Michelle Yuan will remain undisturbed. But Michelle Yuan will forever be blessed. Michelle Yuan will multiply. Michelle Yuan will get more harvest. Michelle Yuan will be a vessel, of healing, a place of healing, a place of restoration, a place of leveling up the faith of all the people who will draw their feet unto this place, not only for 40 years, but it will be throughout the years and years and years of our lives. Women of God, maaaring masasabi ko ng ba, how can I have the KKK? Ay, bago pa lang ako. Bago lang po ako. At this point of time, I do not have silver and gold with me to banish the fear
that you have today bago ka? Hindi ako makapagpatuloy sa gawain because I am financially disturbed. At nakafocus ang aking sarili. Saka wala po ng trabaho, saka wala po ng pera. I cannot reach my banner of KKK dahil problema ko ang aking asawa at ang aking mga anak. Hindi ko pwede itong maitakas because I do not have the courage to do so. But, women of God, ang masasabi ko po, Jesus is inviting you to come forward. All of you who have cares, all of you who are evenly burdened sa inyong mga may problema, doon sa gusto